Ito mga kabali, tuloy na natin yung kay Jomar Rapal. Ito yung pang dalawa. Bali, nayari na natin yung isa, yung dilaw, yung Samos. Bali, ito yung Susan. Susan 735 na first gen. Yan. Bali, ito yung niya, yung note niya. Paki-upgrade. Tulad ng mga nauna mong nagawa, paalis na rin ng fuse. Ayan, bali upgrade daw ito nung kamukha nung ginawa ko nung nakaraan. Naglagay tayo ng reverse polarity. Tapos magpapalit tayo ng capacitor, papatayin natin yung flip-flop, tapos yung volume papalitan natin. Yan, yun ang mga gagawin. Bali open na natin to. Tanggalin ko yung top cover. Pero bago natin i-upgrade, ito testingin muna natin kung siya, kung maandar pa. Bali nagpalit sila ng capacitor dito. Ang kinabit 3UF. Yan, 3UF. Yan, bali testing muna natin. Medyo malabo. Yan, bali kabitan ko lang ng battery saka output. Ito mga kabali, nakakabit na yung sa test valve natin. Yan, maandar na yung blower. Ayan, may ilaw, may tunog. Direct na natin. Ito yung direct natin, clamp. Natin kung tumutunog. Ayos sa 2K. 1K lang muna. Ayan, sa 1K. Sagad natin. Ayan. Ang pinakasagad niya 22 ampere. Ayan, 22 ampere lang inaabot. Bali naka pa yan, naka flip flop. Mamaya papatayin natin yung flip flop na yan. Ayan, 22 ampere lang. Ayan, bali una natin gagawin dito yung yung fuse. Papalitan na natin ng papalitan ko na ng reverse polarity dito yan, MOSFET dito. Bali, balik na lang ako pag may naikabit na akong MOSFET dito, magkabila. Balik na lang ako. Ito mga kabali, binutasan ko muna, tapos lalagyan natin siya ng trade. Bali, ang pang trade natin, tornilyo lang din na may may pang trade to. Self trading. Ayan. Hali, ang kakabit natin ito, 4 na MOSFET. Tapos gagamitan natin ng silicone pad. Saka yung washer na plastic. Yan. So, lagyan natin ng tornilyo. Yan, balik na lang ako pag nakakabit na yung reverse polarity natin na nakalinya na yung yung wire. Saka yung input, ito. Yan, balik na lang ako pag nailagay ko na. Ito mga kabali, naikabit ko na yung reverse polarity nya, 4 na MOSFET. Bali naglagay tayo ng 10K gate to source. Saka yung resistor natin sa gate papunta sa positive line. Ito yung positive line. Bali ang nangyari dyan, itong negative dito nakakabit nung karaan, hinugot ko lang, pinagpalit ko sila. Ito ang positive talaga sa side na yun, doon sa baba. Bali doon tayo kumuha ng ng source natin para dito sa gate, para umandar yung MOSFET natin. So lalagyan lang ng yan, lalagyan lang ng 1K. Yan, ininitan to para makita nyo yung resistor. Yan, dali nakakabit yan. Testing natin kung tutunog. Kabit ko lang. Ito mga kabali, kabit ko na. Testing natin sa test valve lang muna. Yan, mandarin blower. Ibig sabihin niya, working na yung ginawa natin. Pagka nagkaroon na supply yung natin, yung unit. Kasi ito lang mag-switch sa negative, papasok doon sa sa ating inverter. Ito, tingnan natin kung magkakaroon ng tunog saka ilaw. Ayan, meron naman. Normal yan, yung pag pinindot mo ng nakadiin ka, mawawala yung tunog saka ilaw. Yan, ulitin mo na lang. Bali, normal sa yan, sa Susan 735 dahil doon sa PWM nya. Bali, ito, testing natin sa direct kung tutunog na. Yan, naka 1K lang tayo.
Yan, maandar. Bali, ganun pa rin yung ampere niya. 25 ampere. 24. Bali, yan. Sunod naman natin gagawin dito. Yung capacitor, upgrade natin. Gagawin natin 475. Bali po, ang nakakabit dito, 3UF. Papalitan natin ng ano to. Ewan ko ba bakit binabaan nila masyado yung UF nito. Pinalitan nila. Bali, papalitan ko ng 475 to para mas lumakas yung ground. Ayan, balik na lang ako pag napalitan ko na. Ito mga kabali, napalitan na natin. Ito yung sinasabi ko. Baka luminaw. Ayan, 3UF lang yung nakakabit nila. Pinalitan na mas mababa. Pero dapat yan 4UF yung nakakabit dyan. Tapos ito, testin na natin kung mas tumas yung amperahe nya na kaya sa battery. Yan, pumapalo siya ng 35 ampere, 38, 39. Bali pangit pa yung tunog nya. Tapos mapapansin natin parang ayaw niya tumuloy. Ayan o, nagpupula siya. Patay siya, nag-ano siya. Try natin sa ano, sa 2K. Ayaw. Bali yan ang susunod natin ngayon, yung pumipigil sa kanya. Kailangan ano, mapandar natin sa 2K na hindi siya hihinto. Yan, bali ipakita ko na lang mamaya pag nakasetup na yung monitor natin kung paano mawawala yung ano, nagpo-protect. Balik na lang ako pag nakaayos na. Ito mga kabali, pag nakaharap na ganyan, yan, nakaharap yan. Ito yung monitor natin sa microscope. Bali kahit na paulit-ulit natin pinakikita sa mga video natin para mas maganda. Nakita ng mga gustong gumawa ng ano, inverter ng katulad nito, 735. Bali ito, makikita natin yung 104 na to. I-remove natin yan, tsaka yung 4.7K na to. Yan, i-remove lang natin yan. Yan, 104, saka yung 472. Yan, bali remove ko na lang, pakita ko na lang mamaya pag na-remove na. Ito mga kabali, na i-remove na natin, binabalang natin yung resistor. Ayan, hindi natin tinanggal dyan. Ayan, para in case na kailangan natin ibalik, nandito lang. Ayan, bali testing tayo ngayon ulit. Balik ko yung ano natin, yung inverter natin sa table, i-ayos natin. Balik na lang ako pag nakaayos na. Ayan, ito mga kabali, ibalik na natin sa ano niya, sa table natin. Testing natin ngayon, naka-direct na to. Ayan. Kaya ito, tingnan natin kung didiretso na. Naka 2K tayo ngayon, tingnan natin kung tutunog. Ayan, tumutunog, 2K. Try natin hanggang 3K. 3K, gumagana. 4K. Umaandar siya hanggang 4K. Hindi na siya napipigil ngayon. Ayan, balik natin sa 1K. Sagad natin. Kasagad pa rin pala. Bali, ang kinakain niya ngayon, ito. 34 ampere. Yan, bali isa pa natin gagawin. Next na tayo sa gagawin natin. Yung resistor dito sa switch natin, papalitan natin ng ano, mas malaki. 1 watts ang ilalagay natin para hindi nasisira. Yan, bali ang nakakabit sa kanya 1/4 watts. Ayan, kung makita natin yung resistor na yan, papalitan natin ng mas malaki yan sa switch yan para hindi nasusunog. Kadalasan yan nasusunog madalas. Meron pa nga yan 1/8 watts yung nakalagay, masyadong maliit. Bali yan, palitan ko lang muna yan. Tapos balik ako pag napalitan ko na. Ito mga kabali, ayan yung nilagay natin, 1/4 watts. Ayan, malaki na yan. Sunod natin dito yung flip-flop. Papatayin natin yung flip-flop. Bali ito nagagamitin natin pampatay. Iyahay na natin yung ano nito, yung switch nito. Bali dito yan sa may, ayan dito, yung 10K na to. Re-recta na lang natin doon sa ilalim yan, naka-high na nun. Tapos tatanggalin natin yung wire. Dito tayo maglalagay ng switch sa may PC817 saka 8050 na ano na transistor na to. Mamaya papakita ko sa inyo ilalim. Ito. Mamaya, ngayon na pala. Pakita ko na ngayon. Kaya palinawin natin. Bali ito yung paanong PC817 saka ito yung transistor. Kakat natin dito yan.
putulin natin sa gitna. Diyan tayo maglalagay ng magkabilang wire natin sa switch para na-open saka nako-close siya. Ayan. Ayan, balik na lang pag nailagay ko na. Ayan mga kabali, yung 10K ginamper na natin yung sinasabi ko kanina. Ayan. Tapos pinutol natin dito, binutasan natin, diyan natin pinalusot yung wire, dalawa. Ito yung wire, red and black. Yung isang red nasa paa ng ano, ng transistor, yung black nasa paanong isang ano, PC817. Yan, bali testingin natin. Natin kung mamamatay na yung flip-flop. Yan. Test valve muna, baka magkaroon ng problema. Okay pa naman. Retry natin ngayon. 1K lang tayo. Naka flip-flop pa. Yan, try natin patayin yung flip-flop. Yan. Yan, straight na. Bali, pagka straight, maano siya ng 59 ampere. 58 ampere. Yan. Bali, susunod naman natin yung lakasan kasi pag dito nakakabit na, pagka naka-flip-flop yan, hindi natin malalakasan, mahihinaan. Try ko hinaan. O, ito, mahina. Ganun pa rin yung lakas. 50 ampere pa rin. Sagad natin sa dating lakasan. Yan, ganun pa rin. Bali, magpapalit tayo ng ano, nung lakasan. Palitan natin ng 500k to. Dito tayo maglalagay. Dito sa may ano na to, 220k. Tatanggalin natin yung paa niyan diyan sa board. Doon natin lalagay yung wire sa isang paanong ano ng resistor, saka yung pinagtanggalan natin sa board, doon tayo maglalagay ng wire. Yan, bali, pakita ko na lang mamaya, palitan ko lang. I-ayos ko lang. Balik na lang pagka okay na. Ito mga kabali, naikabit ko na yung wire, yung sinasabi ko. Pakita ko lang sa inyo. Yung isang black nating wire, nandun sa board. Tapos yung red natin wire, nandun sa resistor. Ganyan ang lagay niyan. Tapos doon nakalagay yan sa ating lakasan. Yan, tag-isa sila doon sa gitna sa isang dulo. Yan, sunod naman natin yung ano, yung nakapix na ano lakasan dito. Ipipix natin to ng 10K. Bali ito yan. Ay, luminaw. Yan, bali meron tayong resistor dito ng 10K saka 2.2R. Bali magkakaroon ng center yan. Yan, ganyan yun. Ganyan din nakabit natin dito sa ating ano board. Ang 10K nasa kaliwa, ang 2.2R na din sa may kanan. Yan, bali ikabit ko lang. Balik na lang pag nakakabit na. Ito mga kabali, na ikabit na natin yung resistor nito. Yan, 10K nando sa kabila, yung 2.2R nasa sa kanan. Yan, bali testing natin. O natin. Yan, mandar. So, 1K. Tapos pinalitan ko na rin nga pala ng ano, yung buzzer natin, yung alambre, para medyo gumanda tunog. Yan, bali okay na. Nahihinaan na rin yan. Hinaan natin. Bali pinakamahina niya sa merong frequency ay flip-flop. Bali 16 amp. Pagka nakasagad, mapalo siya ng 34 ampere. Pag naman nakapatay yung flip-flop natin, hinaan natin. Yan, sa pinakamahina niya, straight yung tunog, 29, 28, 27 amp. Tapos sagad natin, tingnan natin kung laki pinagbago. Walo siya ng 56. Yan, napakalabo pala kanina. Yan, okay na. Hindi naman nag-iinit. Ayos lang. Yan, bali yun lang ang ginawa natin dito. Nag-upgrade lang tayo. Bali buo naman yung unit na to. Pinalakas lang natin. Palit lang tayo ng capacitor. Ito lahat yung pinalitan natin. Ito yung sa switch natin, yung 10 ohms. Itong 10K nakarekta na to. Tapos yung 10K ginawa natin 500K. Yung 3K na 3 UF ginawa natin 475 UF. Yan.
Bali, dito sa Susan 735 na first gen. Ito yung para sa akin fully upgrade. Na sakto lang sa lakas niya, hindi siya nahihirapan. Yan, bali hindi na tayo nagpalit ng rito sa kanyang flip-flop, yung pabagalin, okay na to. Maganda naman yung niya. Medyo mabilis, mas maganda yan para mas malakas yung buga ng kuryente. Yan, bali sa blower din natin babaguhin to, kailangan ma-under siya para medyo mapalamig naman yung unit natin. Yan, sa Susan 735 na to, okay na. Hanggang dito na lang.